Hintayin natin silang konti. Okay. Okay. Sige po, magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo ay nagpapatuloy sa ating pag-aaral sa gabing ito. Medyo na-late lang tayo ng konti sa pagbiyahe at sa pagpunta dito sa Pagsanhan. Ako nga po ay nandito ngayon sa Pagsanhan, Laguna. Kasama natin ang mga kaibigang pastor. So, tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral na ating ginagawa, araw-araw nating devotion. At tayo po ngayon ay nasa Isaiah chapter 30 verses 19 to 20. Yan ang ating tatalakayin sa gabi po ito. Yan. Okay, magandang gabi, Pastor Nanding. Salamat po na andyan na po kayo. Medyo na-late lang po tayo ng konti. Yan. So tayo po ay magsimula sa pamamagitan ng ating pananalangin. Pray po tayo. Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli, Panginoon, sa gabing ito, sa pagkakataon na binigay mo sa amin upang makapagpatuloy kami ng pag-aaral ng iyong mga salita. Muli mo kaming samahan at kabayan, Panginoon, patuloy kaming matuto ng mga salita mong ito. Pagpalain mo kami kabayan, Panginoon, maging ang mga tao na makakasama namin sa pag-aaral. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Amen. Okay, so tayo nga po ay nagpapatuloy sa ating talakayan. Ang ating aralin sa gabing ito ay nasa Isaiah chapter 30 verses 19 to 20. Dalawang talata po ang ating tatalakayin sa gabing ito. Pero bago po yan, tayo ay magbalik tanaw sa ating tinalakay kagabi na verses 17 and 18. Ayan. So sa dalawang talata na tinalakay natin kagabi, atin pong napag-usapan ang katiyagaan at patuloy na pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoong Diyos sa kaniyang mga tao, particularly sa Israel. At syempre, ito'y tumutukoy din sa ating mga mananampalataya sa kapanahunan ngayon. Magandang gabi, Pastor Ron Filonia. Salamat at kapatid, Pastor, nakasama ka sa gawain namin sa gabing ito. Ayan. Yun nga pong ating tinatalakay doon sa verses 17 and 18 ay tumutukoy sa matiyagang paghihintay ng Panginoong Diyos sa mga tao na lumapit sa Kanya, magsisi sa kanilang mga kasalanan at manumbalik sa Kaniyang biyaya sa paglilingkod sa Kanya. Makikita natin na sa mahabang panahon ito na ang naging sistema at proseso ng Panginoong Diyos simula sa Kaniyang pagtangkilik sa Israel at sa napakahabang panahon na sinusuway siya ng mga Israelita na sumasamba sa mga Diyos-Diyosan, binabaliwala siya at nagmamataas. And recently yung tinalakay natin sa mga nakaraang talata, sila ay nakipag-ugnayan pa sa mga Ehipto. Pero sa kabila ng lahat ng ito, nandito pa rin ang pag-iintay ng Panginoong Diyos sa atin. At ang sinasabi doon, anytime na tayo'y manumbalik sa Kanya, tayo ay Kanyang pagpapalain, tayo ay Kanyang ililigtas. Magandang gabi po, Nanay Mercy. Salamat po sa inyong pagsama. Yan. At sa ating kasalukuyang panahon, simula pa noong panahon ng bagong tipan, mahigit 2,000 taon na ang nakalipas hanggang kasalukuyang panahon, ang Panginoong Diyos ay patuloy pa rin na naghihintay at inaalala ang ating kaligtasan. Patuloy pa rin siyang gumagawa ng mga pamamaraan para ang mga tao na Kanyang pinili ay makakilala sa Kanya. Ang pagpapadala niya sa Panginoong Hesus bilang maging kasangkapan sa ating kaligtasan ay isang sistema at sa mahabang panahon, nagpadala siya ng mga apostol at ng iba't ibang lingkod at tagapanguna ng simbahan. Dumaan ang simbahan sa napakahabang proseso ng persecutions at mga kahirapan. Pero hindi ito natapos dito. Patuloy ang Panginoon at hanggang sa kasalukuyang panahon natin, naghihintay pa rin siya na tayo ay makakilala sa Kanya ng buong buo. Well, tayong mga mananampalataya na sa kasalukuyang panahon, na ando na yung kasiguraduhan na tayo ay may kaligtasan at tayo ay kaugnay na ng Panginoon. Pero hindi natatapos dito. Meron din tayong responsibility na ibahagi ang kaligtasan ito sa ating mga kaibigan, mga kakilala.
So, yun po, na patuloy na naghihintay ang Panginoon at tatandaan natin na anumang oras na tayo lumapit at manumbalik sa Kanya ay hindi tayo Kanya iiwanan or pababayaan o hindi niya tayo itataboy. Tatanggapin niya tayo dahil tayo ay Kanyang minamahal. Naandoon ang pagmamalasakit ng Panginoong Diyos sa atin. Okay, so atin po ipagpapatuloy ang ating talakayan sa talatang 11. At ang sabi po dito, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo manalaghoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin, kayo'y diring giniya kapag kayo'y tumawag sa Kanya. Magandang gabi Ate Alma sa inyo pong buong pamilya. Nawa ay nagkakasama-sama muli ang buong pamilya at nakikinig ng ating talakayan. Magandang gabi rin, Pastor Claude. Salamat at nakita ninyo tayo nagkasama-sama uli. So pasensya na at medyo na-late lang ng konti, pero ito na tayo nagpapatuloy sa ating pagtalakay. At kagaya nga ng nabanggit ko kanina, naandito ako sa Pagsanhan, Laguna, kasama ang mga kaibigang pastor, at maya-maya ay magkakaroon ng fellowship. Pero hiningi ko itong pagkakataon na ito para makapagpatuloy ang ating talakayan. So tayo po ay nasa Isaiah chapter 30, verses 19 and 20. So yun nga, sabi sa verse 19, mga taga-Jerusalem, hindi na kayo mananaghoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin, kayo'y diring giniya kapag kayo'y tumawag sa Kanya. Sabi sa salin sa King James, for the people shall dwell in Zion at Jerusalem. Thou shalt weep no more. He will be very gracious unto thee at the voice of thy cry. When he shall hear it, he will answer thee. Ang talatang ito ay tumutukoy sa kasiguraduhan ng mga pangako ng Panginoong Diyos sa mga tao at sa katiyakan ng bayan ng Diyos. Tinitiyak sa kanila na ang kanilang mga paghingi ng tulong ay sasagutin at ang kanilang pag-iyak ay matatapos. Naglalarawan ng pagiging mapagmahal at mapagmalasakit at mahabagi ng Diyos para sa lahat ng mga tatawag sa Kanya. Kagabi, pinag-usapan natin na kung naghihintay ang Diyos at kung tayo'y lalapit at manunumbalik sa Kanya, tayo ay Kanyang ililigtas at tayo ay bibigyan niya ng magandang buhay. So this time, inulit niya ang tema na ito. Hindi at pag nangyari na tayo'y nanumbalik sa Panginoong Diyos, nagsisi sa ating mga kasalanan, ito yung resulta, hindi na kayo mananaghoy kailanman. Si Yahweh ay mahabagin, compassionate God. Diring giniya kayo kapag kayo'y tumawag sa Kanya. He will listen to us whenever we call for Him. So, yun ang sitwasyon. At ito'y nagpapakita ng kasiguraduhan na anuman ang maging sitwasyon, anuman ang mangyari sa atin, kung tayo'y makikipag-ugnay at manunumbalik sa Panginoong Diyos, tatanggapin tayo ng Panginoon at siguradong tayo'y makakaranas ng mga magagandang bagay na Kaniyang ipinangako. Ang talatang ito ay nag-aalok ng mensahe ng pag-asa at kaaliwan sa mga tao ng Jerusalem. Ito ay nagsasalita sa ideya ng pagtubos, banal na biyaya at ang pagpapanumbalik ng pabor ng Diyos sa Kaniyang mga tao. Upang lubos na maunawaan ang lalim ng kahalagahan ng talatang ito, mahalagang tuklasin natin ang tema, konteksto at simbolismo nito sa loob ng mas malaking salaysay sa aklat ng Isaiah. Okay, ang pangunahing tema ng talatang ito ay ang pagtubos at pagpapanumbalik. Ang mga tao sa Jerusalem ay nakaranas ng matinding pagsubok at pagdurusa. At ang talatang ito ay nangangako ng hinaharap ng kapayapaan at kaunlaran. Ang pagbanggit sa Zion at Jerusalem, ang banal na lungsod ng Diyos ay naghahatid ng ideya ng isang nabago at pinagpalang komunidad. Ang larawan ng mga taong naninirahan sa Zion ay sumasagisag sa pagbabalik sa banal na presensya ng Diyos at sa pangako ng isang bagong simula. Sa Authorized King James Version ay binanggit ang mga salitang kayong mga taong naninirahan sa Zion sa Jerusalem. Alam nating lahat na ang Zion ay nagsisimbolo ng bayan ng Diyos. At ang mga taong naandoon ay pawang mga nanampalataya at sumunod sa Kanya. Kung ating maaalala doon sa... Okay, magandang gabi. Meron tayong bisita, si Kuya Danny Orcales. Happy birthday, Kuya Danny.
Salamat at napadaan ka sa ating pagtalakay. Ang mga doon sa, I think, chapter 25, itinalakay natin doon yung pag-establish ng millennial kingdom, ano, yung sa Zion. At doon ay nagkasama-sama, titipunin ng Diyos ang mga taong sa Kanya ay nanampalataya. Yan. Ang talatang ito ay matatagpuan sa loob ng isang mas malaking bahagi na tumatalakay sa mensahe ng propeta sa mga tao ng Juda sa panahon ng pambansa o malawakang krisis ng bayan ng Juda. Kung saan, yung sa mga naunang talata, ating natalakay na ang mga Israelita ay lumapit sa Ehipto para humingi ng tulong laban sa mga Assyrians. Pero dito, sinasabi dito, doon sa verses 17 and 18, sinabi na kung tayo'y manunumbalik sa Diyos, tayo ay Kanyang pagpapalain. At itong talata na ito, nung verse 19, ay pagpapatuloy. Kung tayo'y manunumbalik, ang sinasabi dito ay hindi na tayo mananaghoy kailanman. Hindi na tayo makakaranas ng anumang problema at kabigatan. Mararanasan natin ang kahabagan ni Yahweh, ang Kanyang pagmamahal at ang pag-unawa sa atin. At ang lahat ng ating magiging pagtawag ay Kanyang diringgin. So ganyan ang sinasabi. Sa kabila ng kanilang mga maling gawain at paglabag, ang pag-ibig at awa ng Diyos ay nananatiling matatag. Ang talatang ito ay nagsisilbing testamento o kasunduan ng walang pag-aalinlangang habag ng Diyos sa kaniyang bayan, kahit nasa harap ng kanilang mga pagkukulang. Sa King James, ang talatang ito ay isang simbolikong paraan. Ang pag-iyak na binanggit sa talatang ito ay kumakatawan sa pagdurusa at dalamhati na dinanas ng mga tao sa Jerusalem. Ito ay nagpapahiwatig ng isang estado ng pagluluksa at pagkabalisa na kasama ng kanilang mga karanasan na kahirapan at kapaguran. Gayunpaman, sa kabila ng kahirapan at pagdurusa na ito, nangako ang Diyos na hindi ka na iiyak at nagmumungkahi ng isang hinaharap na kagalakan at kaginhawahan. Magandang gabi kay Vilma. Yan, hindi natin alam sino po ba si Ate Vilma. Ayan. Okay, salamat po sa inyong pagsama sa ating talakayan. Ayan. Ang pangako ng kasiguraduhan na hindi naiiyak ay sinundan ng mga salitang siya ay magiging maawain sa iyo at sa iyo sa tinig ng iyong daing kaya narinig siya. Sasagutin kaniya na nagbibigay din sa pagbabagong kapangyarihan ng awa at habag ng Diyos. Ang pagkilos ng pag-iyak sa Diyos at ang kanyang kasunod na tugon ay nagsisilbing isang makapangyarihang simbolo ng relasyon at pagmamahal ng Diyos sa tao. Ang talata ay naghahatid ng paniwala na ang Diyos ay nakikinig sa mga daing ng kaniyang mga tao. Nasasagutin niya sila ng may biyaya at kabaitan. Ang larawang ito ay nagpapatibay sa ideya ng Diyos bilang isang mapagmahal at tumutugon na Diyos na handang mag-alok ng kaaliwan at pagmamalasakit sa mga nangangailangan. Sa pangkalahatan po, ang talatang ito ay nagbibigay ng kasiguraduhan ng magandang resulta ng sa mga tao kung sila'y manunumbalik sa Diyos. Yung kagaya ng particular, ito'y nakatuon sa mga Israelita. Sa panahong sila'y nanumbalik sa Panginoong Diyos, buhat sa kanilang pagkakasala, sila ay tatanggapin ng Panginoon at ipaparanas sa kanila yung pag-ibig, pagmamahal, pagmamalasakit na kanilang inaasahan. Yung orihinal na disenyo ng Diyos sa kanila. Ngayon, kung atin itong ilalapat sa ating praktikal na aplikasyon sa kapanahunan, ang sino mang makikipag-ugnay sa Kanya, ang sino mang mananampalataya sa Panginoong Diyos ay makakasigurado ng kaligayahan, ng katiwasayan, ng kapayapaan. Sabi sa Matthew 11:28, kung kayo ay napapagod, lumapit kayo sa akin at kayo'y aking pagpapahingahin. So ito yung invitation at ang binabanggit sa talata na ito yung resulta ng paglapit ng pananampalataya sa Panginoong Diyos. Kagaya sa ating tema kanina,
yung ating pinag-aralan kaninang umaga sa ating worship service, kung tayo'y mananatili, kung tayo'y manunumbalik sa Panginoong Diyos, mararanasan natin yung mga kaginhawahan sa kabila ng mga pagsubok, sa kabila ng mga kahirapan at mga negatibong bagay na ating naranasan noong nakalipas na panahon. Sa ating panunumbalik sa Panginoon, ibabalik niya rin yung kapayapaan na ating hinahanap. Ang tanging solusyon, pag ikay nakakaranas ng problema at kabigatan, na parang babagsak ka na, bibigay ka na, ang tanging solusyon ay manumbalik sa Panginoong Diyos. Magsisi sa kasalanan at ilapit ang ating buhay, ang ating pagkatao sa Panginoong Diyos at doon natin siya matatagpuan. At sa panahon na tayo'y lumapit sa Kanya at manampalataya, ipaparanas niya sa atin ang buhay na ganap, ang buhay na kasiyasiya. Yung John chapter 10 verse 10, well, siyempre, ang actual nito, ito po sa kalangitan. Pero may sinasabi tayo sa pinag-aralan natin kanina, yung epekto ng kaligtasan ay mararanasan natin dito sa mundo. Yung physical na kaligtasan, yung sustaining grace na ibinibigay ng Panginoong Diyos, at yung common grace na nararanasan ng bawat isa. Pero siyempre, hindi pa ito natatapos lamang dito. Dahil sa dulo ng lahat ng ito, na andoon yung final part, yung consummation ng salvation na ating natanggap dito sa lupa. Pero bago dumating ang final days, yung talagang salvation natin sa kalangitan, ay pwede nating maranasan dito sa mundo yung sitwasyon na hindi tayo pababayaan ng Diyos. Habang tayo'y dumadaan, habang tayo'y naglalakbay patungo sa journey ng ating pananampalataya towards the end part of our Christian life dito sa mundo, ay nararanasan natin ang paggabay at pagsama ng Diyos. At ito tinatawag natin ng progressive sanctification. Magandang gabi, Ate Josie Cabanillas, at syempre naandyan ang ating tagapangunat mentor na lahat, si Ate Linda Villarreal. Yan, magkakasama tayo sa Yasin noong mga unang panahon. Ano po? Salamat, Ate Linda, at napadaan ka sa ating talakayan. Ayan, so yun po yung sitwasyon. Ipaparanas sa atin ng Panginoong Diyos yung journey towards perfection of our Christian life. Para pagdating ng panahon na tayo dadalhin na niya sa kalangitan, meron na tayo noong perfection, meron na tayo noong sitwasyon, kalalagayan natin, yung Christ-like character na madadala natin at mag-qualify sa atin doon sa kalangitan. Ayan. Kaya nga po ito yung sinasabi natin kanina na ano man ang mangyari sa buhay natin bilang mananampalataya, hindi tayo dapat huminto, hindi tayo dapat sumuko. Sa halip, ito yung lalong dapat magpaapoy ng ating damdamin, ng ating buhay pananampalataya. Lalo tayong magpatuloy. Hindi dahilan yung may naranasang kabigatan, may naranasang kahirapan. Dapat sa kabila ng lahat ng ito, tayo ay magpapatuloy para maramdaman natin at maranasan yung pinakadulo ng kaligayahan na pinagkakaloob sa atin ng Panginoong Diyos. Ang sabi doon sa John chapter 15, so that your joy may be complete. Pag tayo nawala at tayo huminto sa ginagawa natin, hindi makukompleto ang ating kaligayahan. Siyempre, yung kaligayahan na binabagit, ito yung ating kaligtasan. Kaya nga ang ating tema na pinag-uusapan ay pananatili at pagpapatuloy. Ayan. So ito'y pangako ng Diyos sa mga Israelita sa kapanahonan ng Lumang Tipan. At sa practical na ating application, ito'y pangako niya sa ating lahat. Napakaraming verses sa Bagong Tipan na ito ay ipinangako niya rin sa atin. At hindi natin ito maiiwanan at makakalimutan. Ang isang particular na kabanata, yung Romans chapter 8, na napaka-kompleto, napaka-pulpak ng kabanata na ito. At doon natin makikita ang lahat ng hayagan ng pag-aaruga ng Panginoong Diyos at ng kanyang pangako sa atin. Ayan. So ang sabi dito, hindi ka naiiyak, tiyak na magiging mabait siya kapag humihingi ka ng tulong. Ibig sabihin, mapagbigay. Hindi tayo iiwanan ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Kapag narinig niya tayo na tayo'y nagugulumihanan, sasagutin niya tayo. Yun nga yung 2 Corinthians chapter 12 verse 9, yung grasya niya, yung biyaya niya
ay sufficient sa lahat ng ating pangangailangan. Ayan, so wala na tayong hahanapin, wala na tayong dapat pang ipagduda. Ang tanging dapat lang natin gawin ay magpatuloy, manatili sa pananampalataya at pagsunod sa paglilingkod sa Panginoon na mayroon tayo. Ayan. Okay, punta tayo sa verse 20. Ang sabi dito, kung ipahintulot man niya na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, siya na inyong guro ay hindi magtatago sa inyo. Ayan, so napakaganda ng sinasabi na ito. Ang talatang ito'y nangangako ng kaaliwan at katiyakan sa bayan ng Diyos. Mayroong pagtitiyak sa mga katugunan, anuman ang maging sitwasyon, may kahirapan man o may sakit at karamdaman. So nagpapakita ito na tayo ay gagabayan pa rin ng Panginoon, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Pwedeng payagan niya o ipahintulot ang kahirapan na ating nararanasan para tayo ay turuan. Alam na natin yung proseso ng pruning, proseso ng chiseling, proseso ng correction, at proseso ng progressive sanctification na ginagawa sa atin ng Panginoon. Para tayo ay magwakas sa pinakadesenyo na ninanais niya sa atin. Job chapter 23 verse 10, alam ng Diyos ang ating mga naranasan at pag nangyari na sa atin ang lahat ng ito, tayo'y magiging tila ginto. We will turn out as gold. Ayan. Kasi nga ay pinaranas sa atin ng Diyos ang lahat ng mabibigat na sitwasyon na nagpalinis sa atin at sa dulo nakamit natin yung pinaka-ultimate na hinahanap niya sa atin. We will turn out as gold. Binanggit sa talatang ito na at kung ipahintulot man niya na kayo'y magkasakit o magdanas ng hirap, ito ay nagpapahayag ng posibilidad na makaranas ang mga Israelita ng mga mabibigat na sitwasyon sa kanilang buhay. Subalit sa dulo ipinahayag din niya na hindi magtatago sa kanila ang kanilang guro. Sasamahan sila at tutulungan habang nakikibaka sa mga mabibigat na sitwasyon. Ito ay ang Panginoon. Pinapakita nito ang katapatan ng Diyos sa lahat ng panahon at ang katotohanan na sa anumang sandali o anumang sitwasyon ay hindi tayo iiwanan ng Panginoon. Yung lagi nating nababanggit na dito sa mundo magdaranas tayo ng kahirapan, ng persekusyon. Pero ang paalala ng Panginoon, naranasan na rin niya ang lahat ng iyan at napagtagumpayan niya. Kaya siguradong ito'y mapapagtagumpayan din natin. Ang larawing ito ng kahirapan at paghihirap ay nagpapahiwatig ng katotohanan na ang mga tao ay maaaring makaranas rin ng hirap at pagdurusa. Subalit mas malawak na katotohanan na kung sakaling dumating ang panahong ito, hahayaan ito ni Yahweh upang sila'y turuan. Subalit, sa likod ng lahat ng ito, hindi sila iiwanan ng Diyos. Sabi sa John chapter 10, verse 26 pababa, hawak-hawak tayo ng Diyos sa kaniyang mga kamay at hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo pababayaan. Walang sino mang makakaagaw sa atin. At doon sa Romans chapter 8, sa dulong bahagi, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa Diyos? Ayan, so napaka-linaw ng mga tinatalaka. So yun, salamat Pastor Claude, yung binabanggit natin na John 16:33. Ayan, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Binabanggit dito yung salitang ang tinapay ng kahirapan or bread of adversity. At meron ding tubig ng kapighatian or water of affliction. Sorry. Ito'y kumakatawan sa isang kakulangan ng mga mapagkukunan at kabuhayan. Ang water of affliction naman o tubig ng kapighatian ay sumasagisag sa mga paghihirap at hamon na kailangang tiisin ng mga Israelita. Sa kabila ng mga paghihirap na ito, ang ikalawang bahagi ng talata ay nagdudulot ng pag-asa at katiyakan. Gayunman, ang iyong mga guro ay hindi na maaalis sa isang sulok. Kundi makikita ng iyong mga mata ang iyong mga guro. Ibig sabihin,
kasama natin ang Diyos sa panahong nararanasan natin ang mga bagay na ito. Ang bahagi ito ng talata ay nangangako na ang Israelita ay hindi na pababayaan ng walang patnubay at tagubilin sa harap ng kahirapan at pagdurusa. Bibigyan sila ng Diyos ng mga guro at pinuno na gagabay sa kanila sa tamang landas. Ang pariralang makikita ng iyong mga mata, ang iyong mga guro, ay nagmumungkahi na ang mga tao ay makikilala at ang presensya ng mga gurong ito at sila'y mapupuntahan at hindi nakatago. Kasama natin, no? Sabi sa Romans chapter 8 pa rin, sino ang makapaghihiwalay sa atin sa Panginoon? At sabi nun, who can be against us if God is with us? Kakampi natin ng Diyos. So walang makakalaban sa atin. Ito ang isang problema at diliman ng Israel do sa Jerusalem. Hindi nila naunawaan, nakakampi nila ang Diyos, kaya sila humanap ng kakampi sa bayan ng Ehipto, sa Zoan at sa, nakalimutan ko isang lugar, no? So sila humanap ng kakampi nila. Hindi nila naisip na ang Diyos ay naandyan lang at nag-iintay na lapitan nila at tawagan. Ang termo ng guro ay madalas na binibigyang kahulugan bilang pagtukoy sa Diyos, na nagtuturo at gumagabay sa kaniyang mga tao. Sa konteksto ng kasaysayan ng mga Israelita ay madalas na nakaranas ng mga panahon kung saan naramdaman nilang malayo sila sa Diyos. Bakit nila naramdaman na malayo sa Diyos? Dahilan sa kanilang kasalanan at patuloy na pagsuway. Lalo na sa panahon ng paghihimagsik at pagsamba nila sa mga Diyos-Diyosan. Magandang gabi, Sister Jane. Salamat sa iyong pagsama. Ang pangako na hindi na itatago ng guro ang kanyang sarili ay nagmungkahi ng hinaharap na panahon ng ibinalik na relasyon at banal na paghahayag. Ito ay maaaring konektado sa pangako ng bagong tipan kung saan isusulat ng Diyos ang kanyang mga batas sa puso ng kanyang mga tao na binabanggit sa Jeremiah chapter 31 verse 33 to 34. Inilalarawan din ito ang pagdating ni Kristo na madalas na tinutukoy bilang pinakahuling guro at tagapanguna na naghahayag ng katotohanan ng Diyos sa sangkatauhan. Sa pamamagitan ng iyong sariling mga mata, makikita mo siya. Ang parirala namang ito'y nagbibigay diin sa isang personal at direktang pakikipagtagpo sa Diyos, which is spiritually mangyayari sa panahong tayo ay kumilala sa Kanya, nanampalataya bilang Diyos at tagapagligtas. Again, ididiin ko po sa pagkakataon ito. Magandang gabi, Pastor Alex. Salamat at napadaan ka sa ating pag-aaral. Gusto ko lang pong idiin nang binabanggit ditong pakikipagtagpo sa Diyos, ito'y tumutukoy sa totoong pananampalataya. Hindi po ito yung pananampalataya na tinawag ka sa harapan ng stage, nagkaroon ng altar call at pinatanggap ka ng pastor o kung sino mang tagapanguna sa church. Well, posibleng sa sitwasyon na yun, may mga taong talagang nakakilala sa Panginoon, pero alam nyo po, napakalabo po ng sitwasyon na yun. Kasi ang sistema, bago makilala ng isang tao ang Panginoong Diyos o ang Panginoong Jesus, kailangan ipaliwanag at ipakilala sa Kanya. Doon po sa altar call na ginagawa ng karamihan ng mga contemporary churches, hindi naman na ipapaliwanag. Biro mo, papasunurin sa isang maigsing panalangin, mga 1, 2, 3 pangungusap, pagkatapos bibigyan ng spiritual birthday. Tapos kakamayan at kapatid na kita sa Panginoon, mananampalataya ka na, born again Christian ka na. Paano ka nakakasigurado? Kaya po maraming nagbabackslide daw. Pero sa totoo lang po, wala pong backslide na binabanggit sa Biblia. Pag ang isang tao ay totoong nanampalataya sa Panginoong Diyos, totoong nakipagtagpo sa Diyos, hindi siya pwedeng mag-backslide. Nothing can separate us from God. So, basahin natin yung binabanggit sa dulong bahagi ng Romans chapter 8. Walang makapaghihiwalay sa atin. Kasi tayo ay kaugnay na niya. Magkasala man tayo,
magkagawa man ng mali, alam na nating lahat yan. So kung naalala ng mga taga-Touching Lives, kamakailan lamang, ay meron akong series of questions na pinasagutan sa inyo. Paano kung nagkasala ka uli? Hindi ka na ba makakarating sa langit? Napakaganda ng sagot. Nawa yung ibang kasama natin dito ay mayroong ganoon ding sitwasyon. Simula pa nung unang panahon, 1999 pa lang, lagi ng ganyan ang idinidiin ko tinuturo. At yan na yung ating paninindigan. At yan po ang totoo base sa salita ng Panginoon. Hindi po yan mawawala kasi assurance of salvation. Kailangan totoo mo siyang kilalanin. No? Prayer ng puso, hindi prayer ng nguso. Hindi lang basta tatanggapin sa pamamagitan ng 5 pangungusap, kung hindi yung puso mo mismo. Ako, wala pong pastor na nag-guide sa akin para tanggapin ng Panginoong Hesus. Pero ako po'y sigurado na Kristiyano ako. Anong karapatan kong magturo ng ganito kung ako mismo hindi nakakasigurado na nakipagtagpo ako sa Panginoong Diyos? Ayan. Okay. Napakalaki ng ginagampanan ng simbolismo sa interpretasyon ng talatang ito, ang tinapay ng kahirapan at tubig ng kapighatian. Ito'y sumasagisag sa mga paghihirap at pagsubok na haharapin ng mga Israelita. At pwede nating dalhin sa practical application sa mga sitwasyon natin ngayon. Ang mga larawang ito'y pumupukaw ng pakiramdam, ng kakapusan, pagdurusa at pakikibaka. Sa kabilang banda, ang mga guro na binanggit sa talata ay kumakatawan sa patnubay at tagubilin na ipinangako ng Diyos na ibibigay sa kaniyang mga tao. Sinasagisag nito ang katapatan at pangangalaga ng Diyos sa kaniyang mga tao, na tinitiyak sa kanila na hindi sila maiiwan ng walang suporta sa oras ng kanilang pangangailangan. Ang talatang ito ay maaaring bigyang kahulugan bilang isang mensahe ng katapatan at habag ng Diyos sa kaniyang mga tao. Sa kabila ng pagsuway ng mga Israelita at ng mga paghihirap, nakakaharapin nila, ipinangako ng Diyos na bibigyan sila ng support at patnubay na kailangan. Ito'y nagpapakita ng walang hanggang pag-aaruga at pagmamalasakit ng Diyos sa ating mga tao. Bilang pagtatapos, ang talatang ito ay naghahatid ng mensahe ng pag-asa at kaaliwan sa mga tao ng Israel sa gitna ng mga hamon at paghihirap na kanilang haharapin. Ipinapaalala nito sa kanila ang katapatan ng Diyos at ang kaniyang pangako na bibigyan sila ng patnubay at suporta na kailangan nila. Ang talatang ito ay nagsisilbing isang makapangyarihang paalala ng walang hanggang pag-ibig at pagmamalasakit ng Diyos sa kaniyang mga tao at ang kanyang pagpayag na tulungan sila kahit na sa gitna ng kahirapan, kahit na sumuway pa tayo, hindi natatapos ang pag-ibig, pagmamahal at pagmamalasakit ng Panginoong Diyos sa atin. Kaya wag po tayong matakot, wag po tayong magalumihan. Pero syempre, hindi naman po ito gateway para tayo magkasala, para tayo sadyang gumawa ng pagkakasala at pagkakamali. Mamuhay tayo ng tama bilang totoong mananampalataya. Wag nating katwiran natin, pwede naman akong humingi ng tawad uli, patatawarin naman ako ng Diyos. Intentional na po na pagkakasala yung ganon. Hindi naman nakakapagbigay kaluguran pa rin yan sa Panginoon. Okay, so hanggang doon lang po muna ang ating talakayan sa gabing ito. Verses 19 and 20 nagpapakita ng pag-aaruga ng Diyos at pagbibigay ng bagong buhay sa mga taong manunumbalik sa Kanya at mananampalataya. Panghawakan po natin ito at ibahagi rin natin sa mga ibang tao na nangangailangan ng Panginoong Diyos. Well, lahat naman ng tao nangangailangan sa Panginoong Hesus. Well, atin pong patuloy na ibahagi at ang Panginoong Diyos na ang magdidesisyon kung ililigtas niya ang mga taong ito. Ayan po. So, salamat pong muli sa inyong pagsama, sa inyong pag-attend sa ating daily devotion. Panibagong araw na naman na tayo ay nakatapos ng ating pag-aaral. Bukas po itutuloy natin ang ating pag-aaral sa verse 21 and 22. Salamat mga kapatid, tayo po ay sama-samang dumulog sa Panginoon.
Ama naming Diyos na dakila sa lahat, salamat pong muli, Ama, sa gabing ito, sa iyong patuloy na pagsama, sa iyong patuloy na paggabay at pangunguna sa amin, sa pagkakaloob mo ng karunungan at ng oras upang kami makapagpatuloy na mag-aral ng iyong salita. Patuloy mo kami pagpalain at gabayan ang malalo na ang mga nakasama namin sa talakayan na ito at ang mga taong makakapanood ng video nito, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, gabayan mo po kami, Ama. Pinapaubayan namin sa iyong lahat ng ito, Amang Diyos, sa pangalan ng Panginoon Hesus. Amen. Okay, salamat po muli. Tayo po ay magkita-kita uli bukas. Pagpalain kayo ng Panginoon. God bless everyone. See you tomorrow. Bye-bye. To God be the glory. Bye-bye po.